Happy Thanksgiving world! Smile na kagad. Picture. Yes. Hindi ko pala alam na Thanksgiving Day na sa Amerika. Sa Amerika, ba't hindi mo alam? Dahil kasi hindi ko na alam petsa. Kaya lang, anong oras na naman nag-text sa mga bata? Hindi, don't base. 2:37 a.m. Nag-text lang si JR ng 2:37 a.m. Happy Thanksgiving, guys. Thankful that God has blessed us with all the opportunities we received and that we are a happy, healthy family. Love you all, si JR yun. Amen. Si Angel naman, Happy Thanksgiving, Mom and Dad. It's a blessing and we're truly grateful to have such a strong and supportive family behind us. Amen. Kaya sabi ko, ay, Tapos Thanksgiving ka pinadala pala. ko ng Yung sumasayaw na turkey. Na yeah. mukha mo yung turkey. Yeah. Ilalagay ko dito para makita nila ang pinadala mo. Okay guys, wala tayong turkey, pero meron tayong chicken, whole chicken. rotisserie. Binake yan, ha? Galing sa Landers. Binake yan ng Landers para sa amin. Nung bumili tayo niya kagabi, hindi naman natin inisip ang Thanksgiving na timing lang, ano? Talagang na lahat talagang guided and timing. Ito, shirataki niya. Ako yung tira niya na shirataki. Nung ang ulam namin ay sinigang, ako yung sa akin, ubus ko yung shirataki ko. Sa kanya, tinitipid-tipid pa niya. Sa kanya yan. Ay, sa akin sa'yo pala, yan. tira ko yan. Kalahati rin ang kakainin ko dito. Kalahati lang kinakain. Kaya hindi na ako nagdalawang luto. Kaya kahit mahal ang shirataki, matagal din maubos. Kaya yung mga mga nakakapuna, friends na pumapayat ako, kasi buti pa siya. nag-exercise and yun, medyo cut down sa kanin. Pero sa ulam, Marami. sige lang. Tapos yung sa akin, andoks lechon. Masarap ang andoks, medyo Akin naman, matamis lang. Mang Tomas. Kasi ang Mang Tomas dito, may pork liver. Ang Mang Tomas na pang-export pala, walang liver. Dito nakalagay dito. All around Sarsa. Yun, sa Pilipinas yung binibenta. All around Sarsa, Mang Tomas. Yung nasa labas ng bansa, all-purpose sauce ang tawag. Ito naman, friends. Walang liver. Sorry. Ito naman, friends, cucumber. Fresh, whole, Pickled. baby holes, pickled, yung mga maliliit. Ito, magkakamay ako ga. Type ko. Ako rin, Ito, friends, Malinis ito pala. Kain guys! Ay. Ito paborito ni JR. Andoks. Yay! Andoks na sauce. Yung baby, pickles. Cucumber. Gusto niya yan. Ako, walang tamis, maala. Yung alam mo yung pickles na Amerikano. Yun ang gusto ko. Ako naman gusto ko yung sa Pilipino na sweet dill pickles. May manamis-namis.
Yung palang kimchi guys na cucumber, gumawa na naman kami kagabi. Mm. Kasi naubos na namin yung last time. Ano rin yung favorite din yun. Mm. Tapos pinadagdagan niya ng bawang, na buo-buo na bawang Yes. doon sa sauce. Sabi ko, sino pang hahalik sa inyo yan? Amoy bawang ka na. Kaya nga. Wala nang kahalit. Wala na. Sarap. Sabi niya, mas masarap daw ang Landers na rotisserie chicken kaysa S&R. Sa akin, okay, pareho lang. Tapos, Mang Tomas. Mm. Mang Tomas! Bikini man! May doble-doble pala yung bili mo ng Mang Tomas. Meron ka doon dalawa na hindi pa nabuksan. Sabi mo, iluluto mo yung paksiw mo. Mm. Mm. Sarap ang rotisserie. Kahit yung Costco na rotisserie, paborito namin. No? Ito yung pinutol mo na pareho? No. Yung isang side lang. Ah, ito? Mm. Oh, ito sa'yo. Yung side na yan, akin. Uh-huh. Meron pa kaming gano'n, ano? Para ano? Para walang away. Kaya yung pag-awayan, Hindi na pala kailangan to eh. ano, lambot. Yes. Sarap. Mmm. My 5. Ito, friends, oh. Sarap, guys. Wala kaming turkey. Saan ang turkey namin? Happy Turkey Day. Mmm. Sabi ni Daddy, sabi mo lang kayong party na pupuntahan. Kailan? Thanksgiving, sabi niya sa Sabado pa yata ang party nila. At tinanong mo? Hmm. Kasi, ang family ni Ferolyn, yung sister-in-law ko, ang wife ni Jane sa California, malaki ang ano nila, family. Kaya pag may mga okasyon, talagang nagtitipon-tipon sila. Mmm. Kaya puro mga nagtatrabaho, kaya sa weekend pa yung Thanksgiving daw nila. Makakaabot pa pala tayo kung sasakay tayo ng plano. Friends, oh. Let's eat. Hmm? May melon siya, guys. Ay, oo nga pala. Meron ako ditong melon. Melon. Ginawa niya ako kahapon. Gusto niya ng melon, may ano, may gatas. Ako, mas gusto ko yung walang gatas na melon. Yung malalasahan ko talaga yung melon. Mmm. Mm. Good. Saan to ga? Buto? No, lalagyan ko sana ng pipino na ano, Mmm. kimchi. Ngayon, yan. Nasa pambuto. Hindi na, pwede mo nalagyan ng buto. Hmm? Pwede mo nalagyan ng buto. Ito na lang sa sawang ko. Sarap. Maliit lang ito, dapat ubusin natin. Para, kasi pag may natira, hindi na nakakain. Sayang. Hindi ko kayo tinatakaw, inaalo ko kayo. Sarap. Sa Landers kami kagabi. Ang daming tao. Kasi Sarap. ang dahil sale. Kaya mga nabibili sila siguro for Christmas, pang gift, ganun. Ito na inumin ko. Water. Grabe ang sunog sa Hong Kong, guys, no? Nakita niyo yung sunog? 8 building na. Kahapon isang araw, 7 pa lang. Ngayon, 8 na. Kasi magkatabi-tabi. High rise. Puro residential pa. Kaya ang dami pang missing. Tapos sinaalam ng ating mga anuhan, mga embassy doon, kung may mga Pilipinong nasama doon. Kasi di ba, napakaraming Pilipino sa Hong Kong? Mm-hmm. Oh, God. Pray for them all. Let's pray for them all. Yes. Okay. Alam niyo pala, Mm. sa
Para sa akin, panlasa ko. Kasi mahilig nga ako dito eh. Yung pagka nasa ano kami sa SNR, bumibili kami yung SNR na rotisserie. Kaya pareho kong natitikman. Pero para sa akin, mas nasasarapan ako dito. Yun yung sabi mo. Mas masarap para sa akin. Hindi ko maano masyado. Alam ko may difference, pero hindi ko masyadong ma-differentiate. Hanggang siguro magkatabi sila, pareho kong kakainin at the same time. Pero lagi niya sinasabi, mas masarap daw ang Flanders na ano. Na rotisserie. Yung Costco rotisserie. Masarap, lang dekada na. Yung Costco rotisserie. Masarapan talaga ako. Pagka wala kang baon, may Costco rotisserie ka, talagang na kanin, ipatong mo yung rotisserie. Sa maliit na lalagyan, naglalagay ka ng sausawan. Ako, ang sarap na ng baon mo. Ano kaya ano? Sa doon sa California, pagka Thanksgiving, hindi rin kami wala rin kami turkey. Hindi kami nagtuturkey. Dahil kasi, pare-pareho naming ayaw. Kasi pagka kumain kami, yung laman ng turkey, parang Hindi para malasa. sa akin, walang lasa, at saka parang yung puro masapal. Ganun ang Masyado feeling ko. malaman. Di ba kami mahilig kami sa yung mga malapit sa buto, mga buto-buto, yung ganun. Pareho kami. Ngayon, yung mga bata, okay lang. Kaya pagka Thanksgiving, ang piniprepare ko, yung rib roast. Masarap. Rib roast. Yung mga 4 bones. Malaki na yun, mga 4 bones, ganyan. Oh, sarap na sarap kami lahat, kaming Kaming apat. apat yun. Tapos, sweet corn, Mashed potato, mashed potato. Sweet corn. Yun ang ano na namin. Gravy. Yun ang pinakahanda namin pagka Thanksgiving kasi laging apat lang naman kami. gravy, tsaka cake. Hindi naman kami party sa bahay namin kasi normally, pagka Thanksgiving, nag-ano ako, nagtatrabaho. Talagang nagpapaschedule ako. Kasi, sa Kaiser, You can choose. major holiday, magbibid ka na kung pasok ka or hindi. 2.5 ang bayad. Ang $1 mo maging $2.50. Eh kung magkano per hour mo, doblehin mo yun at kalahati pa. Meaning double time and a half. Ngayon, mas gugustuhin ko yun para maka-off ako ng Christmas. Kaya, Thanksgiving, hindi kami nang-imbita kasi nga gabi na ako umuwi from work. So siya naman, from work, while I'm at work, gumagawa na siya ng rib roast. Pagdating ko, ayun, kumakain na kaming apat. Ayun ang gusto ng mga bata, rib roast. Christmas, yun na naman. Ino-oven ko yun. Sa oven niya. Abot ng 3.5 to 4 hours. Pero sarap. Timing yun. Pagdating niya, luto na yun. Tinatimingan niya yung kung kailan niya ipapasok sa oven. May mga video pa lang kami ng rib roast niya. Ang sarap. Hapon sa Landers. Rib roast. Rib eye. Boneless. Umaabot ng, yung isang brand 800 plus per kilo. Yung isa naman 700 plus per kilo. Parehong hindi magaganda yung tsura, hindi ako nakabili. Yun ang nakuha Masyadong lean ang itsura niya. May isa ba, yung ba hindi walang marbling kahit konti, pero may nakadikit na malalaking taba. Ay. Malalaki ng taba. Si steak kasi, ang masarap yung marbleized. Yung laman, tapos makikita mo yung hilat siya ng parang marble.
Yun ang masarap sa Hindi steak. talaga wala. Pero, Di baling mahal, pero sana merong ganon. Magtataka ako dito. Bakit bakit lahat puntahan namin SNR, yung mga ganon. Wala sila ng ganon na marbleized na hinahanap ko. Siguro ano yun, mga Sa restaurant pinibenta. mga na-order na ng ano yun. Mga- Pero alam mo, sa Facebook, na isang nagbebenta sila ng malaking ng, yung mga frozen na mga ribeye, tigwa 1,000 megit tigti 1,300 Oh, yeah? ang kilo. Pero ang gaganda na itsura. Oh, yeah? Pero frozen. ng mga marbleized. Hindi ko mag-order tayo. Try natin, no? Hmm? Try natin, no? Kasi paminsan-minsan, ang sarap ng kumain ng steak. Diba? Yun ang nami-miss ko. Doon kasi pagka Sorry, sabi ko na wala akong nami-miss. Yun nga pala nami-miss ko yun. Zizler. Texas barbecue, mga ganun. Or Roadhouse. Roadhouse steak. Teka, ano matawag dito? Kasi pagka-sale ang ribeye, dinadamihan na kumento ko na yata yan noon pa. Dinadamihan namin bili, parang frozen na yun. Parang yun ang hindi ka naman sa nagmamayabang, yun na yung madali mong luto pagka wala kang time. I-defrost mo lang, asin lang, tsaka paminta. Konting butter, pag prito mo, bawang. May steak ka na. Yung bang hindi ka na magpapalambot, hindi ka na maghihiwa. Yun ang madali. Tapos meron kang asparagus, no? Ulam na. Kaya, pagka-sale, kaya mo bibili kayo ng marami nun. Ay, dito, wala kang paki-comment nga kung saan kayo nakakabili ng masarap na steak. Maliit lang, hindi pa rin natin maubos, oh. Lagay mo lang yan. Nauubos yan. Kasi paminsan-minsan masarap din yung may steak. Kaso kung Ako sa na. restaurant nga, mahal pa. Ako inahanap pa lang po talaga. Sarap nga, masarap yung lasa niya. May manamis-namis ng konti, no? May ibang flavor yata ito, original flavor lang. May iba yatang, ano ko, anong flavor yung iba. Ang sabi, original. Yung mga mga Parang- flavored. Parang herb or something. Okay na ako doon sa kalahati kong kanin. Ikaw, may kanin ka ba? Dito naman ako sa wings. Ga, Hmm? may kanin ka pa? Sa wing naman ako sa wing. Ga. Meron pa dito? Ito, kalahati pa. Okay. Oh? Dito na ako, ito na lang. Ulam. So, what are you thankful for? Of course, every day we are thankful, pero yung kanya may okasyon, Thanksgiving Day, we are extra thankful and we think of things na thankful talaga tayo. Ako, thankful ako na kahit malayo tayo sa ating mga anak, meron tayong YouTube, nagkakaroon tayong mga bagong kaibigan, yung iba na-meet na natin, yung iba hindi pa. Pero sa kaka-message or comment, nagiging parang kilala nyo isa't isa. To some degree. Tapos, papasalamat ako na at our retirement age, okay naman tayong dalawa. Okay naman ang buhay natin. Hindi tayo mayaman, pero nakakain naman natin ang ating gusto. Pati-patikin mo na. Hindi ba nakakala ko yung tamis na lasa? Alat lang. Matamis nun kasi. Mas asim. Ano po tayo? Yun ang pinapasalamatan ko. Pasalamat ako na meron palang forever. Magkasama pa rin tayong dalawa. Ako, pinasasalamatan ko, Panginoon Diyos. Yun nga, dumating ka sa buhay ko, nabigyan mo ako ng dalawang anak na I can consider na talagang loving, generous, at saka talagang ayoko naman buhatin ng sariling bangko na mababait.
Thank you, Lord. Yun ang isang yun ang isang talagang gusto kong maging sila nung mula bata. Dahil kasi sa experience ko, maraming mga siblings, but they don't get along together. You know? Iba talaga, kumbaga, ibang lakad nito, ibang lakad nun, talagang separate ways sila. The close. They're not close. Tapos, meron din na mga bata na they're not close to their parents. Pero, lahat ng hiniling ko sa Panginoon Diyos, lahat ng itinuro namin sa kanila, pagpapalaki sa kanila, naging tama. Thank you so much. Hindi sila dear Lord. perfect. Like us as parents, hindi tayo perfect. Pero, at least, mabubuti naman silang tao. Tapos, dumating tayo sa ganitong, yun ang pangalawa, no? Tapos, dumating tayo sa ganitong sitwasyon. Hindi ko naman sukat akalain na magiging ganito tayo, na nandito na tayo sa Pilipinas. Dahil sa panalangin din na sana bigyan kami ng daan, bigyan kami ng way, bigyan kami ng guidance Saan kami mapupunta. kung saan kami mapupunta. Yun ang number one. Kasi hirap pa yan mag-decide. Ang hirap na, you don't know what's in for you. What's your future? Kaya kailangan talaga guidance at saka talaga protection. Yun naman ang sinasabi niya eh. I am the life, the truth. I am the way, the life, and the truth. Yun naman ang sinasabi niya. Kanya kailangan yung pananalig lang, sampalataya. At saka talagang makikita mo. Kami lang yung pag dinadasal namin, yung guidance, hinihingi namin. At saka yung mga plano namin, lahat ng plano namin sa buhay, hinihingi namin ng guidance sa Kanya. Ilagay niya kami sa dapat, o kung ano man yung inihiling namin. Ipinagkakaloob naman sa amin. Ipinagkakaloob naman, thank you Lord. Mahirap lang kuminsan as tao, pag may hiniling ka sa Diyos, siyempre may idea ka or may gusto ka. Tapos hingin mo itong A, binigay sa iyo B or C. Wala sa plano mo. Pero dahil lang hingi ka ng guidance, tatanggapin mo yun. Kasi in the end, yun palang makakapabuti sa'yo. Pahingi nga, patikin. Masarap, kaya mas ini-imagine ko yung walang gatas, yung talagang tubig lang at saka yung melon na lumulutang-lutang, parang ang sarap sa feeling ko. Kasi pag may gatas, feeling ko, mamubusog ako kaagad. Tapos, yun nga, dito tayo inilagay, which is talagang tama. Magdadalawang taon na kami dito. Talagang feel namin yung vibes na happy tayo dito. Kasi merong bahay na gusto mo sa una, okay, gusto ko to, ganito. Pero pagka nandun ka na, parang walang vibe na parang nawawala ang excitement. Oo, nawawala ng excitement. Ang hirap nun, nakatira ka dun. Tapos gano'n ang magiging feeling mo. Pero dito talagang, we are so happy. We are so blessed. At saka happy kami tayo. Ikaw, alam ko happy ka. At saka ako rin, happy rin ako na napunta talaga tayo sa Angeles. Na kahit na wala tayong very accessible sa everything. Lahat. Nandito na lahat. Tapos yung bang, kasi may lugar na siyempre, ang first time namin pumunta ng Angeles or Pampanga, first time, noong 2023, noong dinicide na namin. Dinicide na talaga namin, tinignan namin in person yung lupa, at saka nag-decide kami right there, and okay, this is it. Para bang,
Wala kaming kakilala dito. Wala kaming kamag-anak. Kamag-anak. Pero dito tayo nilagay ng Diyos. At saka, I don't know. We feel happy here. Tsaka yung iba, boring naman ang buhay nyo. Yun lang. Punta kang tindahan, kain kayo sa tabi-tabi, kain kayo sa Toll House, sa McDonald's. Tapos nasa bahay lang kayo. Well, we like to be boring. We like to be bored. Isipin nyo naman for so how many years. Wala kang ginawa doon kung hindi magtrabaho. And we enjoyed it. Kahapon nga sa Landers, don't do it too hard kasi ang hirap buksan. Sa Landers nga kahapon, excuse me, sa Landers kahapon kasi pag mga products na from the US, may mga flag sila na US flag, sabi ko, we owe Sensya na sa hindi kumakain ng buto ha, kasi talaga yan ang hilig namin. We owe our good life to Uncle Sam or Uncle Sam US Uncle Sam. You know, we had a good life there. We had a good life. Sabihin na, ba't kayo umalis? Well, it was time to come home. You know? At saka depende sa sitwasyon ng buhay mo. Sabi nga niya, buti nakaalis na tayo sa Amerika na wala pa tayong apo kasi pwedeng mangyari pag may apo ka na. Matatali ka na. Kasi maawa ka sa sa apo mo. Pag iniwan mo, syempre, sino mag-aalaga ng mga apo mo? Babysitter. Parang hindi ka na makakaalis dahil kasi para bang, paglaki-laki na nila dahil kasi maliliit pa yung mga apo natin. So, everything is in God's good timing. You know? Good timing. Kasi yung magbaband doon yung yung relationship. Sa apo mo, hindi ka na makaalis. Sa apo mo at saka sa mga anak mo. Kasi ang anak mo naman, maawa ka na. Yun nga, iwanan mo na may anak. Yung parang ganon. Para maawa ka sa anak mo na nagtatrabaho tapos mag-aalaga ng anak. Tapos yun namang feeling na yung apo mo ipababysit sa hindi ka kilala. Yung bang ganon. Kaya, ayun ang mga nakakapag-hold. Tapos, wala na, hindi na makaalis, nandun na. Kaya depende talaga. Maraming ganon. Not everybody. And that's okay. Kahit nasaan ka sa mundo, kung saan ka maligaya, yun ang para sa'yo. Pero totoo talaga yung kung saan ka ilalagay ng Panginoon Diyos, mangyayari, hindi maiiwasan. Kung ano ang plano sa iyo ng Diyos. Kung humihingi ka ng guidance. Of course, hihingi ka ng guidance. Maliban na nga lang, tama ka, doon sa hindi humihingi ng guidance. Kaya, ayun. Eto friends, nakakahinayang itapon to, di ba? Ayan, di ba? Lagyan mo ng Pero alam mo, spread mo, lagyan mo ng sotanghon. Ang nangyayari sa amin, naku. Hindi pagkatapos yan, tira, lalagay na sa ref. Nasa ref. 2 araw sa ref. 1 linggo sa ref. Tapos doon tatapon. Parang sa una, yung ganyan, nakakahinayang itapon. Pero actually, ganun din ang nangyayari. Kasi, breast, yun nga, pareho namin hindi gusto. Kung gagawan ko ng mag-iiba balasa. Balasa ka. Ayaw mo na ilagay sa sa igisa, tapos lagyan ng, magawa ng macaroni soup. Pwede. Pero yung... Bakit sa sotanghon hindi pwede? Kasi merong ginawa ka, isinahog mo yan. Hindi mo gusto. Ibang lasa. Dahil kasi may ibang lasa siya manamis-namis kasi siya Anong gagawin natin dyan? Hindi mo naman mapapakain niya kay Sky. Hindi, pinakamagandang magagawa ko dyan. Di ba bumili tayo ng ramen? Yun pala nagagawa niya yun. Pagka ramen, yung mga yung mga instant ramen. Yung mga Korean na products. Kasi sa Pilipinas, guys, bakit sobrang alat. Sobra. Siguro yung pagka dito, yung mga Lucky Me, yung mga ganon, napakaalat. Siguro hindi ilalagay lahat ng yung powder. Napakaalat guys ng mga dito, ng mga ramen, instant ramen. Pero dati nung sa Pilipinas, ako college ako, dadamihan namin yan ng
Sabaw. Pinsan ko si Ginalyn. Pareho kami pinag-aaral ng tita namin at dito. Kapatid. Tatay niya, nanay ko, at saka si Tita Leti. Hi, si Tita Tito Leti. M. Hi, Tita. Love you, tita. We miss you, Tita. Yun ang nagpaaral sa amin. So anyway, si Ginalyn, ang galing niya maggawa ng ulam. Sabi niya, lalo pa pag wala sila tita, may mga time dati na pag nasa Cebu sila tita for physical exam, ganyan-ganyan. Minsan, ilang araw kami lang. Sabi niya, gawa ko ng yung instant ramen, guys. Dadamihan niya ng tubig, lalagyan niya ng malunggay. Tapos may tuyo ka, tapos may maanghang na suka, sausawan. Napakasarap! Sasabaw mo yung yung instant ramen na may malunggay. Ay, yung instant ramen na very unhealthy, nagiging healthy dahil sa malunggay. Ang sarap-sarap. Pero anyway, speaking of ramen, yung mga Korean product na ramen, masarap. Tapos yun, pag may ganito, pinapalagay niya, pinapahiwa niya, manipis. Tapos ipapatong mo dun sa ramen. Pahihimay ko. O pahimay. Tapos lalagay niya sa ramen, tapos lalagyan ng seaweeds. Yun. Kaya, like mamayang gabi, may bago tayong ramen na hindi pa natin na-try na flavor. Nakatry na pala tayo dati, gomtang na flavor. Pero ito, ibang brand. Pero made in Korea rin. Pwede natin yan, tapos lagay mo. Ako naman, pag mga ramen, hindi na kailangan mga ganyan-ganyan. Pero siya, pinapalagyan niya mga fish ball, beef balls. Yun, pinapalagyan niya. Gusto niya may sahog. Nga, please. Hindi, meron na ako nasa isip na dinner ko mamaya. Ano? Yung binili nating cupcake, sorry. Ay, banana cake. Banana cake. Banana bread. Banana bread. Masarap. Loaf. Hindi siya masyadong tamis. Nakita kami hapon sa Landers, parang $2.49 or $2.43, something like that. Pero buy one, get one free. Yun. Maliit lang na loaf. Yun Tinikman ko kanina with kape. Sarap. Hindi siya masyadong matamis. Yun ang kakanin ko. Pero guys, okay, walang biro. Meron kami sa isang video namin dyan, banana bread with siya, Greek yogurt. Basta ang title niya, banana bread lang. Sarap. Na ginawa namin noon nung nasa California. Yun ang masarap guys na recipe. Ano yan, kombinasyon yun ng kung ilang recipe tiningnan ko. Tapos, alam mo pag for example, mag-search ka ng isang recipe, for example, banana bread. Ang daming lalabas, either on YouTube or online, sa Google na maraming recipe. Minsan ang gagawin ko, teka, parang dito, tsura pa lang, hindi na maganda, o di kaya, may ingredient na, ganito. Kino-compare ko, tapos pinagsasama ko yan, guys. Natsambahan ako yung, guys, yung na yun. Tapos ginawa niya. Pinagsama ko yung dalawang recipe. Natsamba, masarap na, yun, moist na, moist na, hopefully maalala ko. Pag nag-edit ako, ilalagay ko yung, ang link niya. Ang sarap ng na yun. Meron pang pero. Ito. Isang cup to, no? O kalahati. Isang lutuan, which is less than, parang 3/4 of a cup. Ayun. Teka, tutuloy ko muna yung tinatanong mo ko kung ipagpapasalamat ko this Thanksgiving. Di ba pangalawa? Ito guys pala, ko yung link sa description box kasi meron akong isa pa ditong banana bread. Pero itong isa, 5 years ago na to. Yeah. Super moist banana bread. Ang title. Ito. Ko guys. Ilalagay ko ang link. Pakasarap guys. Procedure. Very moist.